Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is April 16, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Grand Emerald Tower sa may Ruby Road, San Antonio, Pasig. At dadalhin pa natin sa may Manila Doctors Hospital sa may United Nations Avenue, Barangay 666, Ermita, Manila. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya na naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Yan, magbabalik po tayo mamaya konti para nakuha na po natin sila. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo papunta doon yan sa ating pick up area. Okay. Paano po kung, for example, kung malyakadan may sakit ka? Alright. So pag-usapan po natin itong topic natin na presensya ng mga naakusahan sa whatever cases pa po ito. Pero po ba sa batas na ibilang na kung pwede kang pumalya sa attendance mo? Walang pag binigyan ka ba nila kung first time? walang hard and fast rule, partner. Pero kasi, kagaya nun, binanggit mo, nagkasakit. So kaya, pagbalik mo sa korte, kailangan mong paliwanag, totoo ba ang sakit mo? Kaya usually, meron niya doctor's certificate. Diba na yun bang sakit mo sinasabi mo ay talagang tapat para hindi ka maka-attend. Halimbawa, may sinat ka lang. O kaya, may kaunting ubo, pero hindi. Karaniwan, yung certificate ng doktor, sasabihin talagang hindi niya kaya. Mabigat kung tinamaan siya ng trangkaso, tinamaan siya ng COVID, tinamaan siya ng matinding diarrhea, food poisoning, na hindi siya makabangon, o at na-hospital siya, na-confine, at nandun talaga siya sa hospital. So, imposible siya, physically impossible, medically impossible para maging present siya. Excuse yun, partner. Okay. Pero ngayon kasi, ang magandang balita, ang ating Korte Suprema, pati ang ating Department of Justice, nag-a-allow na, partner, ng tinatawag nating video conferencing. Oo, marami nga ngayon partner na mga inquest proceedings. Yes, meron din e-inquest. Meron na sila, oo, digital na partner, via Zoom, via Zoom na lang ang galaw. Google Meet, partner, meron din. So, kumbaga parang wala ka ng excuse. Correct. Ngayon, kasi kung talagang wala kang ginawang masama at willing kang ilaban ng iyong karapatan, meron ng ibang paraan na magagawa mo siya through certain or specific platforms like that. Yes, partner. Pero kapag po ganyan, presensya na akusado, kailangan pa ba? What if pati yung digital ayaw mo? Wala, partner. Tandaan natin, yung pagiging presensya mo, unang-una, nabanggit natin, karapatan mo, or kumbaga, binibigay sa iyo yung pagkakataon, partner, opportunity to be heard. Kasi, halimbawa, may mahalagang sasabihin para mapawalang sala ka, binigay na sa iyo yung pagkakataon mag-appeal. So, kung hindi pa yung kinuha, waiver yun ng iyong karapatan. Ibig sabihin, kung wala kang binigay na ebidensya para pabor sa iyo, malamang pagbabatayan, available na evidence, lang kalaban mo. Oo. Okay, in situations like itong sa impeachment, balik tayo kasi ito po medyo timely yan. Maraming nakatutok about this sa ating pong live stream. Paano po kung, for example, kalpo legal representative ay wala pong pinadala ang ating pong vice-presidente, is okay lang yun? Wala rin Oo, kasi nga, ang rules ng House, at ngayon na yung ginagamit na rules ng House, partner, ay naka-pattern doon sa Supreme Court decision. Kung natatanda mo, last yung sinabi, hindi yan pwede kasi yan ay, kumbaga, violative yung hindi pwedeng dalawa or maraming impeachment, di ba? At doon, kumbaga, naglahad ang Korte Suprema at ngayon, sinusunod ng ating Kongreso na, kumbaga, magbigay ng pagkakataon sa ating Vice-Presidente o kahit na sino, kasi yung kaso na yun, partner, applicable na yun sa lahat ng mga susunod na impeachment proceeding. Okay. Whether Vice President yan, President yan, at tandaan natin, may mahaba tayong listahan sa konstitusyon ng mga impeachable officials. Usually, sila yung pinakamatataas na official. And we're talking about dito palang
si Attorney Noel Del Prado. At babalik po ang Manong Aquino Del Prado. Nasa linya na po natin si Mac ng Quezon. May tanong siya tungkol sa life. Hello po, sir. Magandang hapon. After the life by other President and Vice President. Sorry po, sir. Okay. Saan po ba? Ang gusto ko mag-file ng kaso laban sa tao na cyber libel. Ano po ba ito pinatay? At ano po ba ang kailangan? Okay, Sir Mac, ang una niyong kailangan na malaman ay may sapat na po ba kayong ebidensya? Halimbawa, yung nirereklamo, usually post yan sa social media or sa naka-broadcast sa isang live na video. At kung yun ay, kumbaga, hindi nakatabot ito pong identity ng gumawa nun. Usually yung pangalan niya, yung handle niya ay pareho. So, ibig sabihin, tukoy na kaagad. Pwede mo nang i-file. At yan, pag sinabi natin i-file, dahil ito ay krimen, ipapablatter mo yan, number 1. Tapos, pwede ka na gumawa ng iyong sinumpang salaysay at isang pa yan sa public prosecutor sa inyong lugar. Pwede yan ay provincial or city prosecutor para masimulan na yung tinatawag nating preliminary investigation. Pero kung ang iyong reklamo, hindi mo pa alam kung sino ang irereklamo mo dahil fake yung account, gumamit ng pseudonym, gumamit ng kumbaga hindi totoong picture or hindi totoong pangalan, eh kailangan mo muna itong i-refer sa law enforcement agencies. Maswerte tayo, meron na tayong anti-cybercrime group ng Philippine National Police at ang ating National Bureau of Investigation na makatutulong sa atin na mangalap pa mga fact-finding investigation para kung sakaling matukoy na yung tao, eh maaari nang isampa yung kaso na yan. Kasi hanggang hindi mo natutukoy kung sino yung gumawa niya, eh wala kang pwedeng pangalanan na inireklamo at walang pwedeng padalang address para mapasagot siya kasi natatanggap ko kanina yung opportunity to be heard. Eh naka-email yan. Yung sa struktura ng ating preliminary investigation, una may komplena, may ikaw bilang komplena. Pangalawa, bibigyan siya ng kopya yung akusado, yung respondent, magka-counter affidavit siya at minsan may reply, may rejoinder at doon mag-aaral kayo. Merong clarificatory hearing o pwedeng wala na rin submitted for resolution. Pero doon kasi kilala, tukoy yung kinakasuhan mo. Kung hindi pakilala o hindi patukoy, mahirap kasi wala kang papasagutin, wala kang papadalan ng notice o subpoena, di ba? Apo, sir, kaya nga masasabi ko, medyo nag-research din po ako kayo. Kasi ito, sabi kasi, attorney, kapag nag-post ko rin sa group ng pamilya, sa pamilya kasi sa attorney. Okay. So, tukoy na tukoy ko. So, kapag binuhan niya, nag-screenshot ko, yun daw, pwede na yan. So, kailangan ko po ba magpag-blatter sa police nila? Yes, kailangan. Kasi dagdag yan na ebidensya. Pero kung tutusin, hindi talaga siya absolutely necessary. Pwede ka batay dun sa nakuha mong screenshot ay magsampa na ng kaso. At yun yung magiging ebidensya mo. Pero doon ba sa family GC ninyo, ginagamit yung totoo niyang pangalan? Opo. Okay, so malinaw. At kumbaga kung itanggi man niya, eh patunayan niya na hindi siya yung nag-post doon. Pero sabi mo, pinost tapos binura. Gaano katagal ba yung nanatili ng post na doon sa GC ninyo? Matagal, attorney. Okay, so yun. Bagamat hindi batayan ang tagal kasi dito pag sinabi natin libel ay malicious imputation of a crime or a vice or defect sa iyong pagkatao, sa siraan ng iyong uri, di ba? So kung pinaakusahan ka na gumawa ka ng isang krimen, yun yung, at siyempre yung elemento ng publicity, yung chat ng pamilya, kahit na magkakilala kayong lahat dyan, nasira pa rin yung uri o sa harap ng iyong mga kapamilya, di ba? Salamat. Okay, salamat. Maraming salamat po. Ay, salamat. Pero
may balita po kami sa inyo, ha? Sa update po dyan. Thank you so much. Sorry, nakalimutan ko. Lalo na dahil magkakapamilya kayo, kailangan yung dumaan sa barangay mediation. Yun lang, bago siya magsampa. Alright, ng reklamo. Ayun, sa ngayon po, ay dadako na tayo mag-partner dito sa ating mga live streamers ngayon. Oh, yes. Tingnan mo, mga live streamers Kaya natin. kapag servisyo, Tita Lina mo from Claridad, Bulacan, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce, Orato, ito bago, si Hana. Si Hana natin to this. Kung ano ba ito? Ay, ito pala, teka lang, happy birthday! Si Mark Sotarte at si Anika. Kaya pala birthday date, hindi sila nakikita. Wala ba si Mark ngayon? Naka-day off si Mark. Happy birthday, Mark! Akala mo lang yan, matatakasan mo sa plastic. Inom mo dapat. Hindi po, pagbalik mo, abangan mo lang. God bless you! Ang dami namin na actually sa MM, sa BTS niya, mga kapamilya. Ang ginawa namin, parang sa celebration na lang. So, nagkaroon ng papili ng Tuesday. Nag-update tayo Tapos sa nag-update ko kami na, no? So, ano na, may mga ito pa yung isa pang ito celebrate. Sino bang Sabi na lang natin sa pangalan ng Tom Dennis. Oo nga, nakasunod kami ni Tom Dennis. Oo, mga huling-huling part kami ng Yes. Maghahashik ng lagim. Ayan si Doc Jun na. Sinubol-check na kung tama nga bang birthday niya. April. Sabi ni Doc, ito naman, nainig na tayo partner. Pero chocolate nandiyan na rin. Ligaya Chiclan. Sarah P. from Los Angeles, California. Si Choco Martin nandito na. Grabe Kate na Choco Santos. Martin. Si LB Besuan nandito rin sa live stream natin. Jack Tolentino. Punta tayo from Austria. Yoli U6011 nandito rin sa live stream natin. Si Lovely Joy partner. Ali ko to. Si Macaroni. Ay, mag-hello din po ako kay Ate Pia Gutierrez. Ang dati po namin follow supporter. Nakita ko siya glowing. Talaga Dapat sabi Christian ko. kasi palasyo siya. Sa palakad namin sa kasama namin, relax na ng face. Sabi ko, gusto yata talaga kapag hindi na reporter. Wala nang stress sa face. Ang Ate Pia, Nakatolos ay bumabati rin from Anay Rizal, partner. Si Ken Tribay nandito na rin sa live stream natin. Grande Bamba. Yung mga nandito. Lovely Joy, nandiyan na rin. Nawala ko yung mga nagpapabati. Charlotte Puting. Hindi yung Santos Happy Birthday Miss Lai. Nawala pa guys. Maya-maya ako sa araw pa ito. Sakto-sakto. Maraming salamat sa pagbati guys. Jeff Torano, nandito na din po. Ayan, tip ko mga nandito sa live stream po natin. Jeff Solar, sabi niya nakakaingit po yung May 16 na armada of lawyers, Miss Liza. Alam niyo po ano mas nakakaingit, partner? Yung walang kaso. Okay na. Totoo yun. Kahit na marami kang abogado kung may kaso ka, kakabakabak pa rin. So talagang at the end of the day po, kung kaya po natin magpagpagyado po ng kapwa, gawin po natin yung mga kapamilya. Ganun. Lagi. Oo, ayun po eh. Kaya magbibigay na tayo sa ilang mga paalala. Sa ating po babalik, yung ilang po sa mga mensahe po niya at katanungan pa tayo po natin. Ano? So, huwag po kayo bibigay. Magbabalik. Hello! Hello, attorney. Sa DCMM. Basta AM, DCMM. For liver health, level up na. Liberate Pro. Delivery na multivitamins pa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector which may help sa pagkakas ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari din makatulong ang Liberate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liberate Pro! Liberate Plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. It's 70% consulted up. May Liberate may multivitamins ba? Ang Liberate Pro tulong sa mga kailangan ng atay. Liver up na tayo. Liberate Pro. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan, kailangan ng gabay na makakasahan. Sina Master James Alejandro at Ate Nels Tula ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, zero at meron
Radyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o pasilina? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Matin. Issues Spot. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Kete Radio. Basta AM, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney! Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Meron po tayong second batch ng ating mga nagbabagong balita. Ilang content creators sinasadya ang pagpapakalat ng fake news para umano magkakitaan ayon sa Department of Justice. Nandito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DOJ. Atid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, magandang hapon. Magandang hapon na pwede humingi ng tulong ang Department of Justice sa publiko na maging mapatuloy at yaking lihitimo ang mga impormasyong nababasa at nakikita online at iwasan ipahalang ng mga pag-informasyon ayon kay Judge Secretary Cedric Vida na bilang sa kanilang pinapatayan ngayon ang ilang content creators sa mga Ay impeachable official. Okay, so dadaan din yan sa Kongreso, dadaan din yan sa trial ng Senado. Ay, talagang seryoso mo yung under 10 minutes. Gusto ko yung sinabi ko. Actually, Liza, thank you so much for what that wonderful. Question. Ang hirap sineta rin yung mga guys. Kaya, stop, that's Marina sa At si Jonathan Gattis daw, umiyak. Wala na halaga ng gasolina ay 91 at 2.13. Ano ibig sabihin? Oo. Ganito rin ako. Ayun po. Ay, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala na yung mga katanungan. Yung magdanuman, yung magdan ni Mercury Abad. Oo nga, punta ka na dito. Punta ka na dito. Yung mag, mura lang. Yung gas mo papunta dito. So, timpangin mo ang priorities mo sa buhay. Ano, manunin mo. Sabi mo, grabe si Liza. Inaway ka na lahat. Lagyan mo raw ng counting diesel yung mag. Ay, bawal yun. Bawal. Proper handling ng petrolyo. Ay, papaalala lang ni Tita Liza. Bawal ang hoarding as well under anong batas yung partner. Ikaw ang mga ano dito. Ano ba yan? Alamin natin ano ang nakapaloob po dyan sa... Ano meron? Oo. Illegal yun. Kung ano mang batasan nila nyo, abangan bukas! Kayo na attorney. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumusok po sa isang oras nating talakayan. Ito po sa HA. Ako po si LA. Liza Aquino. Nagpapaalala. Halin po namin dito sa programa ito mga batos na madaling maintindihan. Ano naman po, si Attorney Noel Del Prado, masyado po mahaba yung aking NRTV. Huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney. Sagot ka ng batas. Kasunod, Doc Texto at At dito mo Doc Texto at CWC. Bye guys! Hello Attorney sa DZMM. Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 60 taon. Noon, ngayon at ang mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapitana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras natin. Alas 12:00 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ang upo at lemang nakatara. Pambatang lagundi, Flemex! Pamilya kumpiyansa ang ilang senador sa kakayahan ni bagong National Security Advisor Eduardo Oban
narito ang kumpirmado. Siguradong balita mula sa Senado at Radyo Patron, Robert Mano. Robert. Iwanan ni Senate President Pro Tempore Pangelo Lacson na mahusay na magagampanan ni dating PFP Chief of Staff Eduardo Opan ang posisyon bilang National Security Advisor. Ayon sa Senador, kung gaano kahusay ginampanan si dating NSA Eduardo Anyo ang pinakantong posisyon. Ganun din sa kanyang inaasahan kay Opan. Kapwa niya retired 4-star General sina Anyo at Opan na pareho kwalipikado sa posisyon. Hi, Earl. Nila na maayos na pagbabalik ni Anyo sa pribadong buhay at mahusay na kalusugan. Matapos na may itatlong taong panunungkulan sa Administrasyong Marcos, nagbitil sa Anyo bilang National Security Advisor dahil sa isyong pagkalusugan. Epektibo ngayong araw ang kanyang pagsipitin. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron Robert Mano, DCMS. Salamat, Robert Mano. Sa ibang balita, isa sa ilalim sa rehabilitasyon ang Mangantian Bridge sa Porac, Hi, Pampanga Earl. na inaasahang Ronnie. aabutin ng 3,000 Earl. para sa DCMS. Maraming salamat, Prince Kirutan. This news was brought to you by EO Executive Hospital. For expert eye care, come to EO Executive Hospital. EO Executive Hospital. From your eyes. At yung mga balita, pag-pag-pay ng gas na ma-report agad sa DCMS. Manatiling nakatusok sa DCMS Facebook at YouTube channel. Ako po si Teresa Lito. Sa bawat tanong, sa bawat higain, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang nasyonal DCM na handang maging tulay at gabay ng mga pamilyang Pilipino. Tutuon ang mga aksyon. Ikahamon ang mga sukundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang lahat ng pagsiservisyo. Winning Corteo. At ang katuwang makapusugan ang public service. John Kenneth. Ito ang DCMS. Aksyon ngayon! Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon ay Webes. Sa 16 ng Abril, 2026. Ito ang programang DCMM Action ngayon na magamit ang pangunan ng ipagpagkwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, Dr. Denny, ang inyong katuwang maghanap ng solusyon. Para sa programa, nagpapalang handa mo dapat handa ang aksyon hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang Aksyon ngayon! Pilit ito, pinito. hindi, o ano, mind-setting ng pag-setting ngayon. Ito mo, nagpilit ka. Very rare, nagpapalit ako ng damit na bago mag-programa tayo. Ay, dahil nag-double layer kami sa operating room sa gasol. Oo, yun ang nagpapa. Ay, pinila mo. Pero pag ginagawa ka, triple layer na meron kang structure na pag damit mo patak yung isa pang stay. At minsan ayaw natin sobrang madamit dahil ayaw natin bumagsa ang temperatura ng pansin. Dahil po, kaya po sabi natin Facebook siya sa isang stable kaya tayo, yung mga kumikilo sa kanilang pasyente, medyo makakaramdam ng stress. Yes, hold lang po na. Para sa parang gusto ko na i-prepare na parang ilang kumang office. Pero okay naman. Talagang iba naman ang feedback ngayon. Then i-add lang yung fan, yung additional na nephro or pull. I-add lang yung pull mo at saka nephro.
sabi naman niya sa atin na nagbibigay siya sa mga nagre-request. Mike, Mike, Mike. Ito na lang alias guys. Kasi ganito ginagawa nila dyan. Pag kunyari, Drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po. Gaya ng pagbaling sa mga viewers